walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Number coding para sa mga bus, planong ipatigil ng mga bus operator sa Korte Suprema. Kasunod ng big-time oil price hike ng ilang kumpanya ng langis, $8.50 minimum fare, ihihirit ng grupong Pasang Mazda. Bagong WBC Super Welterweight Champion Manny Pacquiao, negatibo sa anumang fracture batay sa resulta ng MRI. Nakalabang si Antonio Margarito, tinawag na best fighter in the world si Pacman. Bukod kay Charisse, kilalanin ang Pinay at isang half Pinoy na kasama sa hit TV musical series na Glee. At advanced screening ng Part 1 ng Harry Potter and the Deathly Hallows, pinanood ni Maria Venus-Ra, Tim Yap at ilan pang celebrity. Pinag-aaralan na ng mga bus operator na hilingin sa Korte Suprema na pansamantalang ipatigil ang number coding para sa mga pampasaherong bus. At sakaling mangyari na naman ang perwisyong inabot ng mga pasahero kahapon, nakakasana ang libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Saksi si John Consulta. November 16, 2004, binuwag ang picket line sa Central Azucarera de Tarlac na pagmamayari ng Cojuangco side ng pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. Ipinoprotesta nila ang pagtatanggal ng daan-daang farm worker. 7 nagwe-welcome magbubukid ang nasawi. Kasama si Aquino na nooy kongresista pa lamang sa sinampahan ng kaso sa ombudsman, pero kalaunay na dismiss ito. Dinispatcha na rin ni Aquino ang kanyang 1% share sa Luisita. 6 na taon na nakalipas, sariwa pa rin sa alaala ng mga kaanak ng mga nasawi ang Hacienda Luisita Massacre. Hindi pa namin nakakamtan ng kasalukuyan. Kasalukuyan pa namin pinaglalag. Hindi kami titigil ng hindi namin makukuha. Ang karapatan namin bilang isang nanggagawa ng Hacienda Luisita, lalong-lalo na ang gusto. Sa mga nakaligtas naman, utang daw nila sa 7 anilay martir ang patuloy nilang paghawak sa mga lupang kanilang pinaglalaban. Ito yung mga naaalala ng mga manggagawang bukid na okupahan na yung lupa. Dito man lang sa pag-okupa ng lupa, makikita natin yung katarungan nila. Dahil pinagwisin nila ng buhay ito. Ang paggunitangan ng mga magsasaka ng hacienda at iba pang mga grupo, idinaan pa sa isang marcha at motorcade paikot sa mga kalsada ng Hacienda Luisita. Ang paglalakbay na ito ng mahigit 40 sasakyan dito sa kahabaan ng mga kalsada ng Hacienda Luisita, simbolo raw ng patuloy nilang pakikipaglaban para sa hustisya sa mga namatay na magsasaka noong 2004. Simbolo rin daw ito ng patuloy nilang pakikipaglaban para sa sarili nilang lupa. Nagbisa rin ang grupo sa harapan ng Central Azucarera de Tarlac. Maging sa Mendiola, nakiisa ang mga militanteng grupo upang igiit ang karapatan sa lupa ng mga magsasaka ng hacienda. At panawagan nila, mismo ang Pangulo na ang makialam. Sagot naman ng palasyo. Nagkaroon po ng tangkang arbitration, hindi po yun naging successful. So it will now be up to the Supreme Court to resolve the matter on the Hacienda Luisita. Yan din ang punto ng pamunuan ng Hacienda Luisita. Nakabinbin pa sa korte ang compromise agreement kung saan pwedeng pumili ang magsasaka sa shares of stock o lupa. Gagalang natin yung mga nagrarally tungkol sa lupa, no? Pero alam naman natin at ang kaso ay dinidinig ng Korte Suprema. So hindi siguro na dapat papangunahan ang hukuman. At tulad ng mga farm worker, gusto rin daw nilang malaman ang salarin sa Hacienda Luisita Massacre. Ako si Sherian Torres, ang iyong saksi. Ang napanood niyo po ay ang protesta ng iba-ibang grupo bilang pagunita sa ika-6 na anibersaryo ng tinaguriang Hacienda Luisita Massacre. Samantala, pinag-aaralan po ng mga bus operator na hilingin sa Korte Suprema dapat samantalang ipatigil ang number coding para sa mga pampasaherong bus. At sakaling mangyari na naman ang perwisyong inabot ng mga pasahero kahapon, nakakasana ang libreng sakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Saksi si John Consulta. Ang ganitong hassle sa mga pasahero, asahan daw na masasaksihan muli. Hanggat nandyan po ang number coding na wala pa tayong eksaktong numero
kung ilan ang tinatamaan bawat araw, ay magiging ganyan po araw-araw makikita natin. Dahil po mai-stranded po ang tao. Paulit-ulit nag-iit ng mga bus operator. Ang mismong number coding daw ang ugat ng pagkakastranded ng libu-libong pasahero kahapon. Huwag daw sisihin ang di pagpapasada ng ilang tsuper na muli nilang ginit ay di naman daw nagwelga. Pinag-iisipan nila ngayon humingi ng injunction sa Korte Suprema para pansamantalang ipatigil ang number coding scheme. Kung hindi kami makakita ng win-win solution at nagdudugo pa rin kami at nalulugi pa rin kami dito sa implementasyon na to, syempre, ang gagawin namin, magpa-file kami nito to stop the implementation. Sa dokumentong ipinakita ng Metrobus Transport Club sa GMA News, lumalabas na mahigit 400 bus unit ang apektado ng number coding kahapon. Mahigit 300 tuwing Martes at Miyerkules. Mahigit 500 naman kapag Huwebes at mahigit 400 tuwing Biyernes. Sa dami raw ng mga unit na ito, ayon sa grupo, huwag na raw talaga magtaka kung libo-libo ang mahihirapang makasakay. Ang mismo mga tsuper kaya, ano masasabi sa pagbalik ng number coding? Pabor kami doon dahil medyo kikita kami. Bakit? Mapapawasan yung kalaban Hindi pabor sa coding yung pagulong biyahe wala kami kita Ang mga pasahero naman, kahit pa naapektuhan ng Lunes, iisa ang sinasabi. Ang daming sasakyan Bus? Oo. Yung bus po? Mga bus. Yung pinaka-main problem is traffic. So, maganda din yung number coding. Ayon naman sa gobyerno, may mga libreng sakay na nakakasa ang MMDA, AFP, PNP at mga lokal na pamahalaan. Pangunahing tinututukan ang Commonwealth Avenue, EDSA at Ortigas area. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Inutusan ng Malacanang ang DOTC, LTFRB at MMDA na makipagpulong sa mga bus driver at operator para ayusin ang problema sa number coding. Pero tuloy daw ang number coding at hindi raw palalampasin ang mga bus operator ng mga di pumasadang bus kahapon. Saksi si Lay Alves. patong-patong patong-patong para sardinas punuan talaga. Sa konti ng mga bumiyahing bus kahapon, perwisyo ang inabot ng libu-libong pasahero. Pero tuloy ang number coding sa pagbabalik trabaho bukas. Ang gusto lang ni Pangulong Noynoy Aquino, makipagdialogo pa ang mga opisyal ng DOTC, LTFRB at MMDA sa mga bus driver at mga operator. Tuloy po yung number coding. Ang dialogue po, iba yung pag-uusapan. Paano tayo makakatulong sa kanila, paano rin po sila makakatulong sa general public. Diringgin din daw ang hinaing ng mga driver at mga konduktor tungkol sa kanilang sahod at mga benepisyo. Bukod sa number coding, pinag-aaralan din ang pagkakaroon ng mga dedicated bus lane, private traffic enforcer, at color coding kontra colorum. Pero kahit ikinakasana ang dialogo, wala pa rin daw lusot ang mga bus operator na hindi nagpabiyahe ng kanilang mga unit kahapon. Hindi raw papasa ang anilay pagmamaang-maangan ng ilang operator na hindi naman daw tigil pasada ang nangyari kahapon. May I quote Shakespeare, "A rose by any other name will smell as sweet." So I think whether you call it a strike or not, the effect is there, and everybody felt the effect. There's evidence that they refuse to serve the public. Then there are corresponding penalties. Suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ang parusang naghihintay sa mga nag-strike. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Dahil naman sa big-time oil price hike, umihirit ang grupong Pasang Mazda na gawing $8.50 ang minimum fare sa mga jeep. Saksi si Julio Segovia. 10 araw nang may shortage ng gasolina at diesel sa Shell station na ito sa EDSA Kamuning. Hindi pa rin kasi binubuksan muli ang tumagas na pipeline at hindi naman sumasapat ang delivery sa kanila. Pero ang ikinaiinit ng ulo ng mga driver, kinakapos na nga sila sa mapagkukunan ng diesel, nagmahal pa ito. Kailangan siguro makialam na yung gobyerno, hindi nung pwedeng pag gusto lang nila mag-increase, mag-i-increase sila, di ba? Parang niloloko lang tayo itong mga gasoline dealers $2 sa diesel at $1.50 sa gasolina ang itinaas ng Shell, Chevron, Petron, Total, Phoenix Petroleum, Unioil at Eastern Petroleum. Suspensya ng transport group na Piston ang nasirang pipeline ng dahilan ng OPH. Pero ayon mismo sa Department of Energy, pataas daw talaga ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado.
Nagsimula na raw kasing umarangkada ang fuel demand sa Amerika dahil winter na roon at nakakabawi na rin daw ang ekonomiya nila kaya unti-unti na namang lumalakas ang dolyar. Apela naman ng transport group na akto sa LTFRB. Ibalik na ang 50 centavo provisional decrease na ipinagaloob nila sa mga pasahero noong isang taon. Unawain po sana ninyo dahil napakatindi po. Mula po ng 21 pesos, gayon po ay 36 pesos per liter na. Kaya kami po ay hirap na. Huling nasa 750 ang minimum fare sa jeepney noong February 2009. Ang presyo ng diesel noon kada litro, naglalaro mula 23 hanggang 29 pesos. Ngayon, umabot na sa 36 pesos ang kada litro ng diesel. Ang minimum fare, 7 pesos pa rin. Kaya ang Pasang Mazda, higit pa ang hiling. We are going to file our formal petition for increase of rates of 1 peso to LTFRB. Sisilipin ng LTFRB ang nakabinbing petisyon at pag-aaralan din kung may basehan ang isusulong pang pisong dagdag pasahe. Mabigat daw kasi ito sa bulsa, lalo na ngayong magpapasko. Sa katulad namin na sumasakay lang, masama para sa amin yun. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.